1-year-old na yung bunso ko pero hindi na kami nakaahon. Dumami na yung utang namin at nahihirapan na rin kami kung paano babayaran. Madalas na nagtatalo rin kami kasi bigla na lang din siyang tinatamad ng magtrabaho. May live-in partner ako at meron kaming 2 anak. 9 years na kami magkarelasyon pero 8 years pa lang kaming nagsasama. Nung mag-boyfriend at girlfriend pa lang kami, maraming naiinggit sa amin. Kasi parang ang perfect daw naming dalawa. Yung tipong parang ang tagal na raw namin kahit ilang months pa lang naman talaga. Wala ka na talagang hihilingin sa taong to. Nung 18 ako, since panganay ako sa aming magkakapatid, ako yung naiiwan sa bahay para mag-alaga ng 2 kong kapatid. Tagalaba, tagahugas ng plato, tagaluto, tagalinis ng bahay at halos lahat na. Ako na yung naging nanay sa bahay. Thankful ako nun sa boyfriend ko kasi simula nung dumating siya sa buhay ko, nagkaroon ako ng kakampi. One time, umuwi yung papa ko galing trabaho. Yung boyfriend ko that time ay nakatambay lang sa labas ng bahay namin. As in sa pinto lang kasi ayaw niyang pag-isipan kami ng masama. Pumapasok lang siya pag nandun sila mama. Dumating si papa na mainit yung ulo at hindi ko alam kung anong dahilan. Gabi na nun pero ayaw pa rin umuwi ng boyfriend ko. Ang gusto niya kasi bago siya umuwi okay na ako sa lahat. Yung wala na akong gagawin at matutulog na lang. Nililinisan ko ng katawan that time yung kapatid ko na medyo makulit kaya napalo ko sa puwet. Pero yung papa ko bigla na lang akong binugbog sa labas ng bahay namin. Pinaghahampas niya ako ng batya. At yung walis tingting na yung hawakan ng walis ang pinangpapalo niya sa akin. Sa ulo at batok niya ako nun pinatatamaan. Sa sobrang kahihiya na ginawa sa akin nun ni papa, pinigilan siya ng boyfriend ko nun. Ang daming tao sa labas nun na para pang may shooting. Lahat ng hampas sa akin ni papa, siya yung sumasalo. At simula nga nun ay kinuha na niya ako at inuwi sa bahay nila since magkalapit lang naman kami ng bahay. At mula nun ay nag-live-in na rin kami. At sa katagalan ay naging okay rin kami ng papa ko. 5 years pa bago kami nagkaanak gawa ng may PCOS ako. Sobrang blessing nung dumating sa amin yung panganay namin. Hindi kami nawawala ng pera, may ipon kami. Kahit nung binyag at birthday niya ay napaghandaan din namin. Sobrang gaan talaga ng buhay namin noon. Not until magsimulang maging sakiti ng anak ko. Hindi na nawawala ng ubo at sipon. Private at public hospital na kami nagpapakonsult ay ganun pa rin. Yung mga ipon namin ay naubos na rin kakapacheck up sa laboratory at pagbili ng mga gamot. Hanggang sa nalaman ko na buntis ako sa pangalawa naming baby. Kung sa una saya yung naramdaman ko na finally magkakaanak na kami. Dito sa pangalawa nakaramdam ako ng kaba at takot. As in hindi ako ready. Natatakot ako sa judgmental society na sasabihin kaka 1 year pa lang ng anak mo buntis ka na naman. Takot din ako noon kasi yung financial status namin noon ay hindi talaga stable. At napilitan pang mag-resign yung ka-live-in partner ko sa work dahil sa toxic na manager niya. Tsaka panay rin yung absent niya dahil panay din ang pa-check up no ng anak namin. Kaya nag-delivery rider siya noon para kahit papaano hawak niya yung oras niya. Pero ganun na nga yung naging sistema. Hindi na maganda yung naging pasok ng pera sa amin. Madalas na kaming kinakapos pero thankful pa rin ako kasi never kaming pinabayaan ng live-in partner ko. Never kaming nagutom sa kanya. At eto nga na until now ay 1-year-old na yung bunso ko, hindi na kami nakaahon. Dumami yung utang namin na nahihirapan na rin kami kung paano babayaran. Madalas nagtatalo na rin kami kasi bigla na lang din siyang tinatamad magtrabaho kaya halos mabaon na rin kami sa utang. Naiintindihan ko na baka napapagod na rin siguro siya. Yung gusto na niya munang magpahinga pero lagi kong pinaiintindi sa kanya na paano yung mga utang namin. Yung mga kailangan ng anak namin, pagkain namin. I suggest na ako na lang yung mag-work at alagaan niya na lang yung mga anak namin pero ayaw niya. Hindi rin naman kami nagugutom kasi pagdating sa food hindi naman niya kami pinababayaan. Sabi ko sa kanya tiis lang at hindi rin naman ako nagrereklamo sa kanya. Pero lagi kong sinasabi na hindi habang buhay ganito yung sitwasyon namin. May anak kaming binubuhay at may mga utang na dapat bayaran. Sa ngayon ay 1.5 years na yung bunso namin. Gusto kong tulungan yung ka-live-in ko kasi marami na rin kaming pangarap para sa anak namin. Hindi dapat na ganito lang kami dahil ang obligasyon namin bilang magulang ay forever na yan. Pero minsan kailangan pa rin maging thankful sa kung ano yung meron. Kung yung ibang babae mareklamo sa buhay na gusto na bibigay yung luho, ako hindi. Yes, masaya ako kapag nabibigay yung gusto ko pero hindi laging dapat ganon. Kaya kahit gaano kahirap ang buhay namin ngayon, masaya at kontento na sa 3 pasaway sa buhay ko. Hindi perpekto yung relasyon namin. Nag-aaway rin kami, nagkakabatuhan ng masasakit na salita, nagmumurahan pero at the end of the day, kami pa rin ang magkakampi sa buhay. Alam kong matatapos din tong problema namin at makakaahon ulit kagaya ng dati. Sana mapili niyo yung story ko at give me some advice na rin Mami Len if meron. Letter sender, Maria.
Ano pa nga bang maya advice ko? Napaka-positive ng tingin mo sa lahat ng bagay. Kaya kahit anong pagsubok ang iba to sa inyo, alam kong makakayanan nyo. May mga bagay man talaga na hindi natin minsan maintindihan na bakit binibigay sa atin yung struggle in life. Minsan napapa-question ka na lang na sinusubukan ka ba talaga kung bibigay or pinatatatag ka lang talaga sa hamon ng buhay. And for addition na kaya magaan para sa'yo kahit na mabigat na. Kasi nauunawaan nyo yung isa't isa. Napakalaki kasing tulong na kapag ang napili nating katuwang sa buhay, yung naiintindihan tayo. Vice versa, na naiintindihan mo rin siya. And this technique work if si babae maalam pakalmahin si lalaki. Hindi lang dapat sa kama, pati sa pagsasama. Hoping na mabless yung pagsasama nyo at pagtibayin pa sa mga oras na daraan. And take this note, nobody suffers in a relationship more than an understanding woman. And I salute you for that.